Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang dedikasyon ay ang pag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Naitanong nyo na ba sa inyong sarili? Naitanong nyo na ba kung bakit tila humihina ang inyong mga binti? Kahit pa masustansya ang inyong kinakain, regular ang ehersisyo at ginagawa naman ninyo ang lahat ng tama. Bakit parang mas nagiging matarik ang mga hagdan? Bakit ang simpleng pagtayo mula sa upuan ay tila mas matagal na ngayon kaysa dati? Dahil lang ba ito sa edad o mayroon pa bang ang bagay na lihim na nakasasama? Dito kayo maaaring magulat. Minsan hindi ito tungkol sa kung ano ang hindi ninyo ginagawa. Ito ay tungkol sa isang bagay na ginagawa na ninyo nagawa na ninyo nang hindi namamalayan ang panganib. Dahil itinuro sa kanila sa buong buhay nila na ang mga prutas ay natural malusog at kapaki-pakinabang karamihan sa mga senior citizen ay gumagawa ng isang tahimik na pagkakamali araw-araw na may buong pananampalataya na ginagawa nila ang tamang desisyon. Oo, karamihan sa mga prutas ay mabuti, ngunit narito ang katotohanang hindi madalas pag-usapan: hindi lahat ng prutas ay angkop para sa mga senior citizen. Sa katunayan, ilang prutas yung mga kinakain natin linggo-linggo nang walang pag-aalinlangan ay maaaring unti-unting magpahina ng mga binti, magpalala ng pamamaga ng kasu-kasuan, magdulot ng pananakit ng tuhod, at gawing mas mahirap ang paglalakad. Ang mga prutas na ipinapakilalang malusog ay maaaring lihim na nakasasama sa lakas ng inyong binti balanse at kakayahang gumalaw. Alam ninyo, habang tayo ay tumatanda, nagbabago ang ating katawan. Bumabagal ang ating metabolismo, humihina ang ating sirkulasyon, at ang mga pagkaing dati ay mabuti para sa atin ay maaari nang magsimulang dahan-dahang makasama, lalo na ang ilang mga prutas. Sa kabila ng kanilang matamis na lasa at inosenteng anyo, naglalaman ang mga ito ng mga asido carbs at iba pang kemikal na nagpapababa ng asukal sa dugo, nagpapalala sa mga kasukasuan, at nagpapahina ng inyong mga binti. Ang mas malala pa, ang pinsala ay mabagal banayad at hindi nakikita hanggang sa bigla na lang kayong makaramdam ng matinding sakit sa inyong mga binti, isang paulit-ulit na kirot sa inyong mga hita, o isang hindi komportableng paninikip sa inyong mga tuhod pagkatapos lamang ng maikling paglalakad. Ngayon, ililista ko ang 7 nangungunang prutas na dapat iwasan ng mga taong lampas sa 60 anyos, lalo na kung nais ninyong protektahan ang inyong mga binti mula sa pangmatagalang pinsala, sakit at paghina. Wala sa mga prutas na ito ang ligtas kahit na mukhang hindi nakasasama. Kapag nalaman ninyo ang katotohanan, hindi na ninyo titingnan ang inyong fruit dish sa parehong paraan muli. Kaya naman, kung pinahahalagahan ninyo ang inyong lakas at nais ninyong mapanatiling malakas, matatag at walang sakit ang inyong mga binti, samahan ninyo ako hanggang sa dulo. Ito na marahil ang panggising na hinihintay ng inyong katawan. Ngunit bago tayo magsimula, sandali lang. Kung nag-aalala kayo sa inyong kalusugan, pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications dahil nagbabahagi kami rito ng mga katotohanang hindi pinag-uusapan ng iba. Kung kasama ko kayo habang pinapanood ninyo ito, ngayon pakisabi sa akin
kung tumatagos ba sa inyo ang video na ito. I-type ang 1 sa comment section. Kung hindi naman i-type ang 0. Hindi ninyo alam kung gaano kahalaga ang inyong boses. Simulan natin sa unang prutas sa ating listahan. Bagamat pinupuri ito sa pagbabawas ng pamamaga, maaaring maranasan ng mga nakatatanda ang kabaligtaran na epekto. Pag-usapan natin ang pinya. Ang tropical makatas at masarap na pinya ay matagal nang itinuturing na isang natural na anti-inflammatory dahil sa isang compound na tinatawag na bromelain. Ngunit narito ang kabalintunaan, sa kabila ng malawakang paniniwala na nakakabawas ito ng pamamaga ang pinya ay maaaring ang tahimik na salarin para sa mga senior. Alam ninyo ang pinya ay may natural na asukal at malalakas na asido. At ang mga asukal na iyon ay hindi gaanong malusog tulad ng inaakala, lalo na kung kayo ay higit sa 60. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga daluyan ng dugo ay nagiging mas marupok at sensitibo. Hindi na sila tumutugon sa pagtaas ng asukal sa parehong paraan. Ang pinya, sa kabila ng mga benepisyo nito sa kalusugan, ay nagbibigay ng natural na pag-akyat ng asukal sa daluyan ng dugo. Ano ang epekto nito sa inyo? Nagdudulot ito ng mabilis na pagtaas ng blood sugar levels. Ang pagtaas na iyon ay maaaring magdulot ng pinsala sa maliliit na daluyan ng dugo na nagbibigay sustansya sa inyong mga binti, paa at kalamnan. Sa paglipas ng panahon, habang lumalala ang inyong sirkulasyon, mas kaunting oxygen ang natatanggap ng inyong mga binti. Ano ang sanhi niyan? Alam ninyo ba? Pamamaga, pagkapagod at sakit. Nararanasan ninyo yung mapurol at humihilang kirot sa inyong mga binti pagkatapos ng maikling paglalakad. Ang inyong mga tuhod ay naninigas kapag nakatayo. Ang inyong mga bukong-bukong ay nagsisimulang sumakit kahit na maghapon kayong nakaupo. Pero meron pa. Bukod sa pagiging matamis ang pinya, ay meron ding maasim na lasa. Kung kayo ay mayroon ng arthritis o pamamaga, ang asidong iyon ay maaaring lalong magpalala sa inyong mga kasu-kasuan. Para itong paglalagay ng gatong sa apoy na nag-aalab na sa inyong mga tuhod, balakang at bukong-bukong. May ilang tao pa ngang nagsasabi na pagkatapos kumain ng pinya, ang kanilang mga binti ay parang bumibigat na, tila unti-unting nauubos ang kanilang lakas. Dapat ninyo ring malaman, ito ang kilalang enzyme na bromelain ay maaaring makipag-ugnayan sa ilang mga gamot, lalo na sa mga pampalabnaw ng dugo, blood thinners, na ginagawa itong masyadong malakas o hindi epektibo. Ngunit ito ang pinakamapanganib na bahagi. Walang malinaw na masamang epekto ang pinya. Walang halatang sintomas o matinding sakit. Sa halip, dahan-dahan, itong gumagapang hanggang sa matuklasan ninyong hindi na kayo makagalaw tulad ng dati. Ang pinakanakalulungkot na aspeto, karamihan sa mga senior ay hindi alam na ang taunang paghina ng kanilang binti ay maaaring sanhi ng prutas na kinakain nila para sa kalusugan. Ano ang maaari ninyong gawin? Bagamat hindi ninyo kailangang tuluyang iwasan ang pinya, dapat ninyong limitahan ang inyong pagkain nito, lalo na kung nahaharap kayo sa paulit-ulit na pananakit ng binti o hindi maipaliwanag na pamamaga. Ang pinsala ay banayad, ngunit totoo. Paano naman ang susunod na prutas?
kung ang pinya na may mga katangiang anti-inflammatory ay maaaring maging ganito, kasama para sa mga tumatandang binti. Paano pa kaya ang isang prutas na masarap, malambot, at kilala sa pagpapataas ng potassium at lakas ng kalamnan? Ngunit maaaring ito ay mapanlinlang. Pag-usapan natin ang saging. Malambot, matamis, at mayaman sa potassium, ang saging ay itinuturing na isang mahusay na pagkain. Sinasabing nakakatulong ito sa mga kalamnan, nagbibigay ng enerhiya at pumipigil sa mga pulikat. Gayunpaman, iba ang sitwasyon para sa mga nakatatanda. Ang saging ay mayaman sa natural na asukal at mabilis matunaw na carbs. Ibig sabihin nito, pagkatapos kumain ang inyong blood sugar levels ay tumataas at ang inyong katawan ay nagsisimulang labanan ang insulin. Kapag nangyayari ito nang madalas, ang inyong mga binti ay nagdurusa dahil humihina ang sirkulasyon at tumataas ang pamamaga. Ang mga posibleng sintomas ay ang pagbigat ng binti. Pagkatapos kumain, paninigas ng mga binti at mapurol na kirot kapag naglalakad o umaakyat ng hagdan. Pero hindi lang iyan, ang saging ay nagtataguyod din ng fluid retention, lalo na sa mga taong may problema sa puso. Ang resulta nito ay naninigas na kasukasuan, namamagang mga paa at namamagang mga bukong-bukong. Ito ay may tahimik na epekto. Kumakain kayo ng saging dahil sa tingin ninyo ay mabuti ito para sa inyong mga kalamnan. Sa halip, maaaring unti-unti nitong pinapahina kayo. Ang pinakamasama, sa paglipas ng panahon, ang pagkain ng saging ay maaaring magdulot ng karagdagang sakit at hirap sa paggalaw. Ngunit ang epektong ito ay hindi agad mararamdaman. Kung ang inyong mga binti ay madalas na mabigat, masakit, o namamaga pag-isipan ang mga prutas sa inyong plato. Bagamat ang saging ay hindi kasing palakaibigan tulad ng inaakala. Paano kung ang isang bagay na mas maliit pa ay may parehong kapangyarihan? Ang saging ay kilala sa pagsuporta sa mga kalamnan. Ang susunod nating prutas ay maliit, kaibig-ibig at mukhang inosente, ngunit maaaring sinusunog nito ang inyong mga kasukasuan. Pag-usapan natin ang ubas. Ang ubas ay mukhang hindi nakasasama, maliit, makatas, at madaling kainin bilang merienda. Bukod pa rito, ito ay heart-healthy, mayaman sa antioxidant at lubos na iginagalang. Gayunpaman, hindi alam ng karamihan na ang pagkain ng ubas ay maaaring magdulot ng katamtamang pananakit ng binti, paninigas at pamamaga sa mga senior. Bakit? Dahil ang ubas ay naglalaman ng fructose, isang asukal na direktang sinisipsip ng atay at nagiging taba, at uric acid na maaaring maging mapanganib sa sobrang dami. Ang tunay na pinsala ay nagsisimula kapag hindi na ito kayang tunawin ng buo ng inyong atay. Ang uric acid ay naiipon sa mga kasukasuan, lalo na sa mga daliri sa paa, bukong-bukong at tuhod, na nagreresulta sa paminsan-minsang pag-init, pananakit, at pamamaga. Kahit ang magaang paglalakad ay nagiging mahirap dahil sa paulit-ulit na kirot na iyon. Naranasan nyo na ba ang matinding sakit sa inyong hinlalaki sa paa sa gabi? Bigla na lang naninigas ang inyong mga binti. Anumang bagay na kasing simple ng pagkain
ng isang dakok na ubas ay maaaring magpataas ng inyong uric acid levels. Ang fructose ay nag-aambag din sa paulit-ulit na pamamaga ng inyong katawan. Nagre-resulta ito sa paninigas, mas mataas na presyon at mas mabagal na paggalaw. At napakadaling maparami ng kain ng ubas. Sapat ang liit nito para patuloy na ngat-ngatin. Bago ninyo mamalayan 2 o 3 tasa na ang nauubos at mabilis na naiipon ang asukal. Kaya naman kahit na ang ubas ay maaaring mukhang isang masustansyang merienda habang kayo ay tumatanda, maaari nitong unti-unting pahinain, bawasan ang pagiging flexible ng inyong mga binti at gawin itong hindi gaanong komportable. Ngayon, alam na ninyo kung ano ang maaaring nakatago sa ilalim ng tamis na iyon. Pag-isipan ang koneksyong ito kung regular kayong kumakain ng ubas at lalo kayong naninigas at namamaga. Gayunpaman, may iba pang masasarap na prutas na maaaring maging mapanganib. Ang isa pa ay kilala sa pagiging hydrating, mayaman at matingkad, ngunit huwag magpalinlang. Lasang tubig ito, ngunit sa loob gumagana ito tulad ng asukal. Pag-usapan natin ang pakwan. Magaan at nakakapresko, ang pakwan ay isang simbolo ng tag-araw at hydration. Ngunit maaari kayang lihim na sinasaktan ng matubig na prutas na ito ang inyong mga binti. Hindi ba't kakaiba? Lahat ay naniniwala na ang pakwan ay isang mahusay na paraan upang manatiling hydrated. Ito ay halos tubig, mababa sa calories at tila ligtas. Ngunit narito ang sikreto, ang glycemic index ng pakwan ay napakataas. Ibig sabihin, tulad ng mga candy, mabilis nitong pinapataas ang blood sugar levels. At para sa mga senior, ang madalas na pagtaas ng asukal na iyon ay nagdudulot ng malubhang pinsala, lalo na sa kanilang mga binti. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. Kapag mabilis na tumataas ang inyong blood sugar levels, naglalabas ng insulin ang inyong katawan. Ngunit habang tumatanda ang katawan, lumalala ang regulasyon ng insulin. Ang resulta ay pamamaga, lalo na sa mga lugar na may mahinang sirkulasyon. Saan ito lumalabas? Sa inyong mga tuhod, bukong-bukong at binti. Posible ang pagkapagod ng binti pagkatapos kumain, mapurol na pananakit sa maikling paglalakad at paulit-ulit na pamamaga ng bukong-bukong. Ang pag-akyat ng hagdan ay nagsisimulang maging parang pag-akyat ng bundok. Bagamat ang pakwan ay may pinuong tekstura sa loob, pinapagod nito ang inyong mga binti tulad ng isang magandang patibong. Ito ay makatas at nakakapresko, kaya karamihan sa mga tao ay kumakain nito ng marami. Ang isang hiwa ay nagiging 2, tapos 3 na nagpapataas ng dami ng asukal, stress at pamamaga. Ito ay mapanlinlang. Habang iniisip ninyong umiinom kayo ng tubig, tumataas ang inyong blood sugar, lumalala ang inyong sirkulasyon at nagdurusa ang inyong mga binti. Totoo ba na ang pakwan ay nagpapanatiling hydrated sa mga nakatatanda o bahagyang tumataas ang hirap sa paggalaw sa bawat kagat? Kung madalas kayong kumain ng pakwan at ang inyong mga binti ay mas nakakaramdam ng pagod, kamakailan maaaring panahon na para magbago ng isip. Magpatuloy tayo sa isang prutas na nauugnay sa kalusugan at bitamina C. Kasama ito sa almusal, mga inuming pampalakas ng resistensya at mga juice.
Sa kabilang banda, ang mga matatanda ay maaaring magdusa mula sa isang acidic na pag-atake sa kasu-kasuan. Pag-usapan natin ang mga dalandan o kahel. Matingkad at mabango. Ang mga dalandan ay karaniwang makikita sa mga platong pang-almusal, inumin, at mga supplement sa kalusugan. Ang bitamina C ay dapat na tumulong sa kanila na mapalakas ang resistensya. Gayunpaman, para sa mga senior, lalo na sa mga higit sa 16, ang mga dalandan ay maaaring magtago ng isang hindi kanais-nais na katotohanan. Ang inyong mga kasukasuan ay hindi gusto ang asido na nasa likod ng kinang ng citrus na iyon. Ang citrus ay sagana sa mga dalandan. Kahit na mukha itong normal, maaari nitong tahimik na inisin ang inyong mga kasukasuan, lalo na kung meron na kayong arthritis, paninigas o pamamaga sa inyong katawan. Maaari kayong makaranas ng paulit-ulit na pananakit ng balakang, pananakit ng binti pagkatapos ng mahabang pag-upo, paglala ng pamamaga, limitadong paggalaw, at unti-unting paninigas sa umaga sa inyong mga tuhod. Maaaring isipin ninyong ito ay pagtanda lamang, ngunit ang mismong sakit na sinusubukan ninyong iwasan ay maaaring pinalala ng inyong malusog na ugali sa pag-inom ng orange juice sa umaga. Ito ang nangyayari. Ang citric acid sa mga dalandan ay may epekto na lampas sa inyong tiyan. Pumapasok ito sa inyong daluyan ng dugo at maaaring magpalala sa mga sensitibong tissue sa inyong mga kasukasuan. Itinataas din nito ang blood sugar levels kapag isinama sa natural na asukal ng prutas. Ang resulta, pamamaga sa buong katawan. Ang inyong mga tuhod, bukong-bukong at binti ay namamaga na ginagawang mas masakit at mabigat ang bawat hakbang. Tulad ng nakikita ninyo, maaaring hindi nakakasama ang mga dalandan sa mga mas bata, ngunit mayroon itong banayad na epekto sa mga matatanda na may tumatandang kasukasuan at nabawasang sirkulasyon. Ang pinakamasamang aspeto ay dahil matagal nang nauugnay ang mga dalandan sa kalusugan, kinakain ninyo ito na may paniniwalang gumagawa kayo ng mabuti. Gayunpaman ngayon ay napagtanto ninyo na maaaring hindi nila itinataguyod ang inyong kagalingan. Ano ang susunod? Ang prutas na ito ay tila malutong malinis berde at may mas kaunting asukal. Itinuturing itong ligtas na pagpipilian, ngunit nagtatago ito ng isang bagay na maaaring magdulot ng pananakit ng balakang, paninikip ng tuhod at pulikat sa gabi. Ngayon, pag-usapan natin ang mga berdeng mansanas. Ang mga berdeng mansanas ay may natural na malutong at malinis na anyo. Dahil hindi gaanong matamis ang lasa nito, karamihan sa mga tao, lalo na ang mga senior, ay iniisip na ito ang mas malusog na pagpipilian. Mukha itong isang low-sugar malusog na merienda. Gayunpaman, hindi alam ng karamihan na ang mga berdeng mansanas ay maaaring tahimik na magdulot ng pananakit ng binti, paninigas at pagkapagod. Ang dalawang banta ay ang malic acid at nakatagong natural na asukal. Pag-usapan muna natin ang malic acid. Ang maasim na lasa ng berdeng mansanas ay sanhi ng asidong ito. Mahusay ito para sa mga mas bata, ngunit maaaring maging masama para sa panunaw ng mga matatanda. Kapag pumasok ang malic acid sa katawan, maaari nitong inisin ang mga tissue kabilang ang mga kasukasuan, at habang tayo
ay tumatanda, nagiging mas sensitibo ang ating bituka. Ang ilang mga matatanda ay nakakaranas ng matinding pananakit ng balakang o hita pagkatapos kumain ng mansanas. Ang iba ay nakakaranas ng paninigas sa kanilang mga tuhod o bahagyang init sa kanilang mga paa. Nagsisimula ito ng dahan-dahan, ngunit habang naiipon ang asido, nagiging mas madalas ang sakit. Susunod ang asukal. Kahit na ang mga berdeng mansanas ay hindi kasing tamis ng mga pulang mansanas, naglalaman pa rin ito ng mga natural na asukal. Ang mga matatanda na may mas mahinang metabolismo ay nakakaranas ng pagbabago sa blood sugar dahil sa asukal na iyon. Posible ang pagod na mga binti pulikat sa gabi, paninigas sa umaga o panghihina kapag umaakyat ng hagdan. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang mga berdeng mansanas ay madalas na kinakain ng hilaw bilang merienda o kahit bago matulog na may tuloy-tuloy na epekto sa katawan. Sa kabila ng kanilang tila malusog at dalisay na anyo, maaaring dahan-dahang ginagawang mas mahirap ng berdeng mansanas ang paglalakad, pinapatigas ang mga kasu-kasuan at ginagawang mas hindi mapakali ang mga gabi para sa mga tumatandang katawan. Paano naman ang isang mayaman at tropical na prutas na napakatamis? Kung ang isang bagay na kasing simple ng mansanas ay magagawa na ito, paano pa kaya ang pinakasikat na prutas? Pag-usapan natin ang mangga, ang tunay na sugar bomb, malambot, makatas, at halos parang candy. Ang prutas na ito ay kinagigiliwan ng halos lahat, lalo na sa tag-araw. Ngunit narito ang katotohanan para sa mga matatanda na may pananakit ng binti at kahinaan sa kasu-kasuan, ang mangga ay maaaring ang pinakamapanganib na prutas. Bakit? Dahil marami itong natural na asukal. Hindi kaunti, kundi isang malaking bugso ng asukal na mabilis at kapansin-pansing nagpapataas ng inyong blood sugar levels. Kung kayo ay wala pang 30 at aktibo, karaniwang kayang tiisin ng inyong katawan ang pagtaas na iyon. Ngunit nagbabago ang inyong metabolismo pagkatapos ng edad na 60. Dahil sa bugso ng asukal na iyon, tumataas ng husto ang insulin at pagkatapos ay bumabagsak. Sa tuwing nangyayari ito, lumilikha ng pamamaga ang inyong katawan sa kaibuturan ng inyong mga kasu-kasuan, lalo na sa malambot na mga tissue sa paligid ng inyong mga tuhod, balakang, at bukong-bukong. Maaari kayong makaranas ng pag-init sa inyong mga daliri sa paa, pamamanhid na hindi nawawala pamamaga sa gabi sa paligid ng inyong mga paa, o gumagapang na kabigatan sa inyong mga binti. Kung meron kayong mga problema sa nerbiyos, ang mangga ay hindi mukhang isang mabigat na pagkain. Magaan ang lasa at sariwa ang pakiramdam, kaya madaling kumain nito ng marami na nagpapalala sa sitwasyon. Ang sikreto ay para sa inyong katawan. Ang pakiramdam ng gaan ay walang kabuluhan. Ang reaksyon nito ay dulot ng asukal na sa paglipas ng panahon ay maaaring magresulta sa hindi matatag na mga binti, pananakit ng kasu-kasuan, at mabagal na paglalakad. Itinuturing ng maraming matatanda ang mangga bilang isang natural na kasiyahan. Ito ay natural, ngunit hindi nangangahulugang ito ay malusog para sa mga tumatandang kasu-kasuan at mahinang sirkulasyon. Ngayon, nakita na ninyo ang buong larawan. Bagamat ang 7 prutas ay pinupuri para sa kanilang mga benepisyo sa kalusugan,
May mga masamang epekto ito para sa mga higit sa 60. Narito ang mabuting balita. Ang kabaligtaran ay totoo para sa ilang mga prutas. Nilalabanan nila ang pamamaga, binabawasan ang pananakit ng kasukasuan at nagtataguyod ng malakas at matatag na mga binti. Pag-usapan natin ang mga nakagagamot na pagpipiliang iyon at kung ano ang dapat kainin ng mga senior sa halip. Ngayong alam na ninyo kung aling mga prutas ang dapat iwasan, pag-usapan natin kung ano ang maaari ninyong kainin dahil ang pagkain ng tamang prutas ay higit pa sa pagbibigay kasiyahan sa inyong gana, pinagagaling nito ang inyong katawan. Magsimula tayong pag-usapan ang mga berries tulad ng blueberries, raspberries, at blackberries. Ang maliliit na prutas na ito ay may malalakas na katangiang anti-inflammatory. Mababa sila sa asukal, mayaman sa antioxidants, at mabait sa blood sugar levels. Pinakamahalaga, pinapabuti nila ang sirkulasyon lalo na sa mga binti. Pinabawasan nila ang pamamaga, nilalabanan ang paninigas at nagtataguyod ng mas maraming paggalaw. Susunod ay cereza cherries, ngunit sa katamtamang dami. Sa pamamagitan ng pagpapababa ng uric acid, maaaring bawasan ng cereza ang panganib ng mga pagsiklab ng gout at pananakit ng kasukasuan. Binabawasan nila ang mga mainit na pakiramdam sa mga tuhod at daliri sa paa, pati na rin ang mga nananakit na kasukasuan. Makakakuha kayo ng malaking ginhawa mula sa isang dakok lamang na seresa. Susunod ay abukado. Oo, ito ay isang prutas at isa sa pinakamahusay para sa pagpapanatili ng malusog na kasukasuan. Bakit? Dahil mayaman ito sa malusog na taba na nagsisilbing unan sa inyong mga kasukasuan at nagpapababa ng panloob na pamamaga. Nakakatulong din ito sa regulasyon ng insulin na nagreresulta sa pare-parehong enerhiya ng walang pagbabago sa blood sugar. Naghahanap ba kayo ng isang bagay na madaling kainin? Subukan ang papaya. Ang malambot na tropical na prutas na ito ay naglalaman ng mga enzyme na tumutulong sa panunaw at pagbabawas ng pamamaga. Ito ay banayad sa tiyan at mabait sa mga tumatandang kasukasuan. Tandaan din ang mga pears. Kainin ito na may kaunting protina o hibla. Nagdaragdag sila ng kaunting tamis ng hindi masyadong matamis. Nagbibigay sila ng enerhiya nang hindi gaanong pinapahirapan ang inyong mga binti. Sa halip na saktan ang inyong katawan, bawat isa sa mga prutas na ito ay tumutulong dito. Hindi sila nagdudulot ng pamamaga o hindi komportableng pakiramdam. Binibigyan nila ang inyong katawan ng sigla, balanse at katahimikan na kailangan nito. Tandaan, hindi lang ito tungkol sa pagkain ng prutas. Ito ay tungkol sa pagpili ng mga tamang prutas para sa inyong edad, mga prutas na kasalukuyang mabuti para sa inyong katawan. At kapag ginawa ninyo ang mga sinadyang pagpiling iyon, mapapansin ninyo ang pagkakaiba, mas malinaw na umaga, mas makinis na paggalaw, at mas matatag na mga hakbang. Magtapos tayo sa ilang paalala at isang mensahe para lamang sa inyo. Kung umabot kayo sa puntong ito, alam kong nag-aalala kayo sa inyong kalusugan, lakas at kinabukasan. At gusto kong malinaw ninyong marinig ito, mayroon pa kayong oras para magbago. May oras pa kayo para bumuti ang pakiramdam at hindi kayo nag-iisa. Mahirap ang pagtanda. Ang unti-unting pag-unlad ng sakit, paninigas
at takot na mahulog ay maaaring paminsan-minsan ay magbigay sa inyo ng pakiramdam na ang inyong katawan ay naglalaho. Ngunit narito ang katotohanan, sa halip na gumawa ng mga marahas na hakbang, maaari kayong maging responsable sa pamamagitan ng paggawa ng matalino at maliliit na pagbabago, isang pagpili, isang pagkain, at isang prutas sa isang pagkakataon. Bagamat ang mga prutas na pinag-usapan natin ngayon ay hindi laging masama para sa inyo, maaaring hindi sila ang pinakamahusay para sa inyo sa ngayon. At ayos lang iyon. Dahil ang pagtanda ay hindi nangangahulugang kailangan ninyong sumuko. Ang layunin ay maging mas matalino. Isang mahalagang aral. Ang katawan natin ay nagsasalita. Ang pag-aaral na makinig sa mga senyales nito ang banayad na sakit, ang biglaang pagkapagod, ang paninigas sa umaga ay ang unang hakbang tungo sa tunay na pangangalaga sa sarili. Huwag baliwalain ang mga ito bilang bahagi lang ng pagtanda. Ang mga ito ay impormasyon. Gamitin ang impormasyong iyon para gumawa ng mga pagpiling nagpapagaling, hindi nakakasakit. Kapag nagsimula kayong kumain ng may kamalayan at pumili ng mga pagkaing sumusuporta sa mga kasukasuan, lakas at sirkulasyon, makikita ninyo ang pagbabago. Mas magaan na mga hakbang, mas maayos na umaga, mas malaking kakayahang umangkop, at mas kaunting sakit. Iyan ang gusto natin, hindi takot o limitasyon. Ngayon, gusto kong marinig mula sa inyo. Sa comment box sa ibaba, ipaalam sa amin kung ano ang natutunan ninyo ngayon at anong pagbabago ang handa ninyong gawin. Suportahan natin ang isa't isa dahil ang pagbabahagi ay nagpapabuti sa ating lahat. Kung nakatulong ang video na ito o kahit bahagyang nagbukas ng inyong mga mata, mangyaring pindutin ang like button upang matiyak na hindi kayo makaligtaan ng anumang impormasyon na maaaring magpabuti sa inyong kalusugan. Mag-subscribe bago kayo umalis at i-on ang inyong mga notification. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang video na ito, pakitype ang 1. Kung hindi naman pakitype ang 0. Hindi ninyo alam kung gaano kahalaga ang inyong komento. At huwag kalimutang ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, at sa lahat ng taong mahalaga sa inyo na maaaring makinabang sa kaalamang ito. Manatiling matatag at mapagbantay. Tandaan, ang inyong kalayaan ay dinadala ng inyong mga paa.